Uy, kaibigan, bakit ka andito? Alam ko na. Gusto mo rin bang malaman kung paano at kung ano ang mga iba't ibang tutorial online? Kung ganoon ay nandito ka sa tamang channel mga kaibigan. So in this channel is nagtuturo ako ng mga iba't ibang mga tutorial online. Okay, so simulan natin guys, no? So para makapag-register tayo guys ng SIM card ng anak natin guys, or minor pa lang tayo guys, ay gagamit tayo guys ng Google Chrome browser guys. Yan, so kung makita nyo guys, no, ito yung Google Chrome browser ko guys. Yan, so click tayo dyan. Okay, so hintayin lang natin guys, so naglo-loading siya guys. So pag dating natin dito guys sa Google Chrome browser guys, so halimbawa guys yung i-register natin na SIM card ng anak natin guys ay yung Smart Token Text guys, no. So i-type lang natin dito guys sa search engine guys, no. Halimbawa guys, no, yung i-register natin na SIM card guys ay Smart Token Text guys. So i-type lang natin dito sa search engine natin Smart SIM registration. Yan. So, yan lang yung i-type na natin guys, no, dito sa search engine natin guys. Okay? So, i-browse natin yan guys, no. Papasok tayo sa site para makapag-register tayo ng SIM card ng ating anak or minor pa lang tayo. Okay? So, ngayon guys, pagka-browse natin guys, ay ito yung lalabas guys, no. So, tandaan lang niyo guys, dito sa site nito guys, ay merong SIM reg. Ibig sabihin guys, ito guys yung Smart SIM registration guys ng Smart Token Text registration SIM guys, no. Okay? So ngayon guys ay i-click natin guys yung link nito guys. Okay? So hintayin lang natin guys, no. Yan. Yan. So nandito na tayo guys ngayon sa site nila guys, no. Yan. So dito guys para makapag-register tayo ay i-scroll lang natin dito pababa guys, no. So makita natin dito guys yung start your registration here. So dito guys ilagay lang natin guys yung mobile number ng ating anak or minor pa lang tayo, ilagay natin dyan. So kung yung number natin guys ay 09, so wag na natin lagyan ng 0 guys, no, kasi may plus 63 na ito guys, may number na siya ng Philippine number na sign guys, no. Okay. So ngayon guys ay ilalagay lang natin dito guys yung number ng ating anak guys, no, para makapag-register tayo guys. So sa akin guys ilagay ko lang, halimbawa guys, no, ilagay ko lang yung number ng anak ko dito. Yan. So mag-type muna ako guys, no. So sa akin guys ay nalagay ko na guys yung number ng anak ko guys, no. Halimbawa guys, pagkatapos nyo lagay ng number ng anak nyo guys, ay i-click lang natin to guys yung box na ito guys, no. Ito guys. Yan. So dito sa terms and condition, so basahin lang nyo, I have read and understood the terms and condition and acknowledge smart privacy notice. Yan. So ngayon guys, i-click lang natin guys yung box guys, no, para makapag-send tayo ng OTP guys. So click natin yung send OTP na ito. Yan. So pag-click natin ng send OTP guys ay merong mag-message ating number ng anak natin guys. So doon yung i-send yung 6-digit code guys, no, or yung OTP or yung tinatawag na one-time password guys. Okay? So ilagay lang natin dito guys sa baba yung OTP guys, no. So sa akin kunin ko lang yung OTP. Yan. So ito na guys. So ita-type ko lang yung OTP ko. So sa akin guys nakuha ko na guys, no. So ilalagay ko lang guys. So yan guys. Yan yung OTP ko guys, no, or yung one-time password ko guys. So ngayon guys ay i-click lang natin guys yung verify OTP na ito guys. Ito guys, no. So click lang natin yung verify para ma-verify yung ating number guys, no. So i-click lang natin yan. Yan. So hintayin lang natin guys, no. Yan. So lumabas na guys, success. Your mobile number was successfully verified. Okay? So ngayon guys ay click lang natin guys yung okay na ito guys, no. So click lang natin yung okay na yan. So maglo-loading yan siya guys, no. Yan. So nandito na tayo guys ngayon sa step 1 guys, no. So dito guys, una nating pipilapan dito guys sa step 1 ay type of registration. So meron ditong 4 na type of registration. So click lang natin guys yung arrow guys, no. So pag click natin ng arrow na ito guys ay lalabas dito guys yung type of registration.
So ngayon guys, dahil yung i-register natin na number yung para sa anak natin or minor tayo guys, ay i-click lang natin guys yung I'm registering an old SIM for a minor. So kung bago yung SIM card ng minor nyo, ng anak nyo guys, or minor pa lang kayo, bago yung SIM card nyo, bagong bili nyo sa tindahan guys, i-click lang natin guys yung I'm registering a newly bought SIM for a minor. So dahil guys, yung number ng anak ko guys ay old SIM na guys, ay i-click ko lang ito guys, no? Yung I'm registering an old SIM for a minor. So click lang natin yan. Yan. So pag-click natin yan guys, ay meron ditong notice guys, no? So sabi daw nila dito, registering a SIM for a minor. Here are some reminders before proceeding with the registration. So dito sa number 1 daw dito guys, sabi daw nila dito, number 1, the registration of SIM shall be under the name of the minor's parents or guardian. So dito naman guys sa number 1 guys, ay yung pangalan pa rin guys ng parent or guardian guys, no? So bawal gamitin yung pangalan ng minor guys, no? Or ng anak natin guys. So identity pa rin ng magulang guys yung gagamitin guys sa pag-register ng SIM card guys. Okay? Step 2, ito yung step 2. The parent guardian should submit a valid government issue ID. Please click here for the list of accepted valid IDs. Yan. So, yung gagamitin guys na ID guys, dahil walang ID yung anak at minor pa lang guys, yung gagamitin natin guys na ID guys ay ID na nating magulang or ID natin mismo guys, no? Kasi tayo guys, hindi naman tayo minor guys, meron na rin tayong ID. So, yun yung gagamitin guys, no? So, ngayon guys, kapag okay na tayo guys, ay i-click lang natin guys yung okay nito guys, no? So, click natin yung okay. Yan. So, pag-click natin guys ng okay guys, so, syempre, dahil Pilipino naman tayo guys, so, nationality natin, Philippine syempre. Okay. So, ngayon guys, proceed naman tayo dito sa ID card. So, dito sa ID card guys, ay i-click lang natin yung arrow na ito. Yan. So, pag-click natin guys ng arrow guys, ay lalabas dito yung pwede nating isubmit na mga valid IDs. So, ano bang mga valid IDs na pwede nating isubmit? So, number 1 dito guys ay yung driver's license. Yan, driver's license. Unified Multipurpose Identification Card. Tsaka 10, Taxpayer Identification Number. Philippines Passport. Postal ID. Voter's ID. Social Security Service ID. At yung Professional Regulation Commission ID. PhilHealth ID. Philippine Identification. Tsaka Bureau of Internal Revenue ID. So, meron pa dito sa baba. Scroll lang natin. Yan. So, next dito ay pwede rin tayo gagamit ng firearms license to own and possess. Possess ba to? Yan. Possess ID. Pwede rin tayo gagamit ng Government Service Insurance System, e-card. At yung Integrated Bar of the Philippines ID, National Bureau of Investigation clearance, other valid ID or document with photo. Overseas Workers Welfare Administration ID, person with disability card, police clearance, pwede rin, tsaka senior citizens cards. Okay? So, madami naman guys pagpipilian guys, no? So, basta guys, meron kayong valid IDs guys, no? Or meron kayong valid IDs ng inyong magulang na ipipresenta dito guys, no? So, sa akin guys, yung gagamitin ko guys, dahil meron naman akong driver's license, so click ko lang guys yung driver's license guys, no? Yan. So, naglo-loading siya, hintayin lang natin guys, no? Yan. So, nakalagay na sa akin guys ay driver's license. Yan. So, ngayon guys, i-click lang natin guys yung take a photo. So, dito sa ID card verification para maka-upload tayo ng driver's license natin or yung valid IDs natin, i-click lang natin guys yung take a photo. So, click natin yung take a photo. So, wait lang natin guys, no? So, kapag ganito yung lumabas guys, failed to access the camera,
got it, ibig sabihin guys ay merong naka-off na permission sa ating Google Chrome browser natin. So, ngayon guys, yung gagawin natin para ma-on natin yan ay mag-back muna tayo guys, no? So, para ma-on natin yung permission na yun guys, ay i-hold lang natin guys yung Google Chrome browser natin guys, no? Ng 5 seconds guys. So, 1, 2, 3, 4, 5 at lalabas yung app info. So, click lang natin yung app info. Yan, click natin yung app info at pupunta tayo guys sa ating app info ng Google Chrome browser natin. So, pagpunta natin dito guys, ay hanapin natin guys yung permission. Yan, so click natin yung permission. So, kung makita nyo guys, ay merong dalawang naka-off dito na permission guys, no? Ito yung contacts tsaka location. So, ngayon guys, i-on natin yung dalawang ano na ito guys, no? Dalawang permission na to. So, i-on natin. Yan. Yan. Kapag okay na guys, ay i-back na natin guys. So, magbalik tayo ulit doon sa Google Chrome browser natin. Yan. Para ma-access natin yung failed to access the camera. So, click natin guys yung got it. Yan. So, hintayin lang natin guys, no? So, sabi dito, sorry we cannot capture your ID information. So, click lang natin guys yung okay. So, hintayin lang natin guys, no? Naglo-loading siya guys. So, click lang natin guys ulit yung got it. Hanggang sa maging maayos siya guys, no? So, click lang natin guys yung okay ulit. Yan. So, click na natin guys yung got it ulit. Yan. So, okay na siya guys, no? Kapag ito na guys, yung nakalagay guys, ay kindly take a photo of your ID and upload it in the next screen. So, ibig sabihin guys, ay okay na siya guys, no? So, pwede na natin magamit yung camera natin guys. Or pwede na tayo makapag-upload ng valid IDs natin. So, click lang natin yung okay. Yan. So, hintayin lang natin guys, no? Yan. So, pwede na tayo dito guys makapag-upload ng valid ID natin guys. Ito siya guys, no? So, sabi daw nila dito, max 5 MB accepted file types JPG, JPEG, PNG. So, yan yung tinatanggap nila guys na file types guys, no? So, dapat guys hindi lalampas sa 5 MB or 5 MB or 5 megabyte guys. Okay? So, ngayon guys, i-click lang natin yung upload. Click natin yung upload. Yan. So, sa akin guys, ay hanapin ko lang dito guys yung ID ko guys, no? Yan. So, nag-uploading pa lang siya guys, no? So, hintayin lang natin guys. Yan. So, okay na yung sa akin guys, no? So, meron na ako guys, upload valid IDs. So, next naman tayo dito guys sa upload selfie. So, para maka-upload tayo guys, i-click lang natin guys yung upload na ito guys. So, same pa rin guys, no? Same status. Nasa 5 MB pa rin. Yan. So, click lang natin yung upload. So, hanapin ko lang yung selfie ko guys, no? Yan. So, uploading na siya guys. So, hintayin lang natin guys, no? Yan. So, okay na siya guys. Meron na tayo dito sa upload valid IDs tsaka sa upload selfie. So, next naman tayo dito guys sa ating ID number. So, dito sa guys sa ID number guys natin guys ay input lang natin dito guys yung ID card number ng driver's license natin guys na valid IDs na gagamitin natin guys, no? So, ilagay lang natin yung ID card number dyan. At next naman tayo dito guys sa first name natin guys. So, syempre first name natin guys, no? Or first name ng magulang guys. So, dito guys, identity mismo ng magulang natin guys. Or
guardian or parents natin guys. Okay, so next naman tayo dito sa middle name. So, kapag meron kayong middle name guys, so i-full name niyo yung middle name niyo guys. At kapag wala naman kayong middle name, i-click lang niyo guys yung box na ito guys, no. I have no legal middle name. So, i-click lang natin kapag wala. At dito naman guys sa last name, so syempre pilapan din natin yan. At next tayo dito guys sa birthday. So, dito guys sa birthday guys, ay i-click lang natin yung arrow na ito guys, no. Ito, para makapag-input tayo guys, yan. So, next naman tayo dito guys sa sex natin or gender. So, kung tayo by babae, lalaki, ganyan. So, i-click lang natin guys yung arrow para makapag-input tayo guys, no. Okay. So, kapag okay na siya guys, napilapan na niyo to guys, lahat na ito. Yan, nakapag-upload na rin kayo ng valid ID niyo guys. Ay, i-click lang niyo guys yung next na ito guys, no. Yan, so click lang niyo yung next na yan. Okay, so pag-click natin guys ng next guys ay ito yung lalabas guys, no. So, nandito na tayo guys sa step 2 natin guys, no. So, dito tayo sa address information guys. Yan, so ilagay lang natin dito guys yung house lot number natin. Yan, kung meron man. Street address natin, village, subdivision, tsaka unit floor, tsaka building. So, kapag wala naman guys, so optional na ito siya guys, no. Optional na ito guys yung house lot number at dito sa building guys. Okay? So kapag hindi nyo alam guys yung house lot number nyo or yung building nyo guys. Okay? So kapag alam naman nyo guys ay pipilapan nyo yan siya guys, no. So next tayo dito guys sa province. So para makapag-input tayo guys ng province natin, i-click lang natin guys yung arrow na ito. So next naman tayo dito sa city municipality. So para makapag-input rin tayo, i-click lang natin guys yung arrow na yan. At dito sa barangay, so kailangan din yan. So, i-click lang natin yung arrow. Tsaka zip code natin. Yan. So, yung sa zip code nyo guys, kung hindi nyo alam guys, so pwede kayo magtanong sa lugar nyo guys kung ano yung zip code ng lugar nyo guys. Or pwede kayo mag-search sa inyong Google Chrome browser kung ano ba yung zip code ng lugar niyo. Okay? So, kapag okay na siya guys, ay ibaba lang natin guys, no? Yan. So, dito naman tayo guys, next tayo dito sa alternate contact information guys. So, dito guys sa alternate contact information guys, ilagay lang natin dito guys sa alternate contact number yung number natin guys, no? Yan. At ilagay rin natin guys yung email natin guys. In case guys, no? Yan. Okay, so kapag okay na siya guys, ay i-click lang natin guys yung next na ito guys, no? Yan. So, pag-click natin guys ng next guys, ay maglo-loading na yan siya guys, no? So, hintayin lang natin guys. Yan. So, kapag click natin guys ng next guys, ay nag-loading siya. Tapos, ito yung lalabas guys. So, dito na tayo guys sa step 3 guys. So, dito guys sa step 3 guys, dito sa summary na ito guys. So, kailangan natin i-check yung information natin guys, no? Or yung identity natin guys na pinilapan guys kapag okay ba siya? Wala siyang mali. Yan. So, kapag wala naman siyang mali guys, dito sa summary natin guys, ay i-click lang natin guys yung box na ito guys, no? Ito yung box na ito guys. Click natin yung box na yan. Yan. So, kapag okay na yun siya guys, click natin yung box. Yan. So, basahin lang nyo guys, no? So, yan. Naklik ko na yung box na ito guys. So, ngayon guys, kapag okay na siya guys, i-click lang natin guys yung next na ito guys, no? So, click lang natin guys yung next. Yan. So, maglo-loading siya guys, no? So, hintayin lang natin guys. Yan. So, ito na yung lalabas guys, no? So, thank you. So, dito sa baba, nakalagay dito, you have successfully registered your SIM. You will receive another SMS once your SIM is fully activated. Please keep this control number as this will serve as your certificate of registration. So, kailangan natin guys i-screenshot guys, no? So, screenshot lang natin guys. Yan. So, para hindi natin makalimutan guys, no? Yan. So, okay na yun siya guys, no? So, meron nag-text sa akin guys. Sabi daw dito, we have successfully received your SIM registration form. Your control number is blank. Yan. So, okay na yun siya guys, no? So, ganyan lang mag-register ng SIM card guys, no? Para sa mga anak ninyo guys. Or sa mga minor. So, napaka-importante na ma-register natin ang ating SIM card guys.
dahil ito ay isa ng SIM Registration Act para panlaban natin sa mga tinatawag na mobile phone ID crimes gaya ng text scams at mga scammer. At sa mga existing SIM card user naman guys, no, based sa news guys, ay kailangan marehistro sa loob ng 180 days na pwedeng palawigin ng 120 days. Pero mas maganda guys na maaga pa tayong makapag-register para wala na tayong problema guys, no? Okay. So, I hope guys na makatulong ako sa inyo guys, no? So, sa mga bago pa lang sa YouTube channel, huwag nating kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat. So, this is the end of our video. Ayan. Kung andito ka pa rin hanggang ngayon mga kaibigan, ay alam ko nagustuhan mo itong video. Kaya, I hope nakatulong to sa inyo mga kaibigan. Ayan, sa little video natin yung tutorial at ngayon. Ay, kung nagustuhan nyo ito mga kaibigan at nakatulong to sa inyo, ay tulungan nyo rin ako mga kaibigan. Kaya, please subscribe and like my YouTube channel. Ayan. So, para lahat tayo ay lumago. Ayan. So, thank you. Enjoy and God bless.